Hello, what's up mga ka-ML? Isang magandang araw sa iyo. Alam mo ba na mayroong isang safest method na pwede mong gamitin sa pagsolve ng kahit anong klaseng quadratic equation? Yes, you heard that right. Mayroong isang napaka-safe na method. Ito yung klase ng method na kung saan kaya niyang isolve kahit anong klaseng quadratic equation. Kung ano ito, tune in this video at malalaman mo. Hello mga ka-ML, isang session na naman ngayon sa ating ML with Sir Ash. Welcome! Ako pa rin ang inyong math teacher si Sir Ash at ngayong araw magiging napakadali ng discussion natin. Bakit? Because I will be teaching you one method na kung saan ito yung magsasolve sa quadratic equation na kahit anong klase ng given, kayang-kaya niyong isolve. Ano ito? Ito ang tinatawag nating quadratic formula. So basically, yung mga methods na ginawa natin last video, yung eating the square, dinerive yun. Then, ang mga mathematician nakagawa ng isang formula na kung saan ito, napakadali lang ng gagawin mo. Dalawang steps lang. Yes, you heard that right. Dalawang steps lang. Ano ang mga steps na to? Number 1, substitute. At number 2, simplify. After you simplify, you will get the value of your x, or known as its roots. Okay, simulan tayo. Now, para sa video na ito, ang gagawin natin is, i-consider natin yung mga given na binigay noong nakaraang video, yung sa completing the square. Yung sa video na yun, meron akong binigay na tatlong different quadratic equation. Ang tanong nito, gamit ang quadratic formula, paano mo ba isi-solve ito? Okay, unang-una, dapat alam mo muna kung ano yung quadratic formula. At ito yun. Alright. Considering the first given, ito yung una kong binigay sa video ng completing the square. Paano ito isosolve? Ang x squared plus 8x minus 20 is equal to 0. Pero ngayong araw, gagawin natin is paano ba ito masosolve gamit ang quadratic formula. At ang quadratic formula natin ay ito. Now, simple na masyadong gagawin natin dito. Unang-una, dapat naka-standard form muna ang binigay na equation. So, anong kadahilanan bakit kailangan maging standard form? Para malaman natin kung ano yung A, B, at C. Ang mga coefficient ng ating equation. So, ang coefficient ang A natin dito ay 1, ang B naman natin dito ay positive 8, at ang C naman natin dito ay negative 20. Now, kung makuha mo na ang A, B, at C, ang gagawin mo na lang ay yung dalawang method na or dalawang steps na kinakailangan sa pag-solve ng quadratic formula. Una, substitute. Then, pangalawa, simplify. So, substitute muna tayo mga ka-ML. So, x is equal to negative 8 plus minus 8 squared minus 4 times 1 times negative 20. Pwede mo i-extend. Yan. All over 2a. So, that is 2 times 1. Now, tingnan ninyo ang given natin. Ito yung B natin. Okay? Ito naman yung B natin dito. Alright? Then, ito naman yung A, which is this one. At ito yung C natin, negative 20. Tapos, dito sa denominator natin, meron tayong 2A. So, yung 8 pa rin natin ay 1. So, tapos na tayo mag-substitute. Ngayon, ang gagawin na lang natin ay simplify. So, negative times 8, negative 1 times 8, that would be negative 8, plus, minus, 8 squared is 64, 4 times 1 times negative 20, that will become positive, or negative 4 times 1 times negative 20, that will become positive 80. Then 2 times 1, that is 2. Now, na-simplify na ba natin? Hindi pa. Kaya magsisimplify ulit tayo. Negative 8 plus minus 144 all over 2. Wow! O yan. Okay. Next, pwede pa natin masimplify. Simplify tayo ulit. So, negative 8 plus minus ang 144 ay may square root. So, that would be 12. Then, over 2. Now, sa puntong ito, pwede na natin i-hiwalay ang pagsasolve.
iwalayin natin ang operation ng plus at saka operation ng minus para mas masimplify talaga. So we have negative 8 plus 12 over 2. And dito naman, negative 8 minus 12 over 2. Now, negative 8 plus 12, parang utang at saka ano lang yan, utang at profit. So we have positive 4 over 2, which is equal to positive 2. Tadang! Then, dito naman, negative 20 over 2, which is equal to negative 10. Tadang! So we have negative 10 and positive 2 or 2 and negative 10. Now, if you check the previous video about completing the square, ito rin yung sagot natin gamit ang completing the square. Pero, mas madali ito. Alright. Okay. Now, punta naman tayo sa pangalawang binigay na equation sa completing the square. Ano yun? Yun yung equation na hindi na-factor. Alright mga ka-ML, nandito na tayo sa pangalawa nating equation. 2x squared minus 7x plus 12 is equal to 0. So, una, syempre, katulad kanina, alamin muna natin kung ano ang A, B, at C. A natin dito ay 2, B natin dito ay negative 7, at C natin dito ay positive 12. Next yan is the step 1, substitute. Okay mga ka-ML, ang gagawin mo na talaga dito, just need to practice more. Kasi kung itong quadratic formula na memorize mo na, ay nako, yakang-yaka na talaga ang lahat ng klase ng quadratic equation sa'yo. Alright, let's simplify. Kasi tapos na tayo mag-substitute. Negative and negative, that will become positive. Then, 7 squared, that will be, or negative 7 squared is 49. Then negative 4 times 2, 8. 8 times 12, that will become negative 96. Right. All over 4. Okay. Dito na lang ako mag-equals ha. Okay. Then 7 plus minus. So 49 minus 96, that will be 47. Pero negative. All over 4. Ako, kung titingnan natin ito ay isang imaginary number. Bakit? Hindi natin pwedeng i-square ang negative 47. So, ang gagawin na lang natin dito is either maglalagay na lang tayo ng I. So, therefore I, square root of 47 over 4. Now, kung napansin ninyo kanina, nag-separate tayo ng positive, ng operation ng plus at saka minus. Dito, hindi na tayo sa-separate. Bakit? It's because wala na siyang kwenta or wala nang sense para gawin pa yun because it is already in the simplified form. So, your answer could be this one or this one. Either way, tama ka. And if you check our answer in the previous completing the square video, ito yung sagot niya. Pero napakadali lang. Alright! At ngayon, punta naman tayo sa pangatlong example. Alright mga ka-ML, ito naman ngayon ang pangatlong equation. X squared plus 12x minus 10 is equal to, plus 12x minus 10 is equal to 0. Kung titignan nyo yung completing the square method natin na video, ito yung pangatlong binigay or last example na binigay ko. Pero yung video na yon ay inabot ng napakatagal na 38 minutes yata yon. So ngayon, titignan natin sa video na ito, sa pag-solve ng tatlong equation at pag-explain kung paano ito i-solve, kaya ba natin itong gawing napaka-konting oras. So, una, alamin muna natin ang A, ang B, at ang C. Then, we substitute. Okay mga ka-ML, tapos na tayo mag-substitute. Kaya naman is simplify. Ang 12 squared ay 144. Ang 4
So, ang 4 times 1 times negative 10, magiging positive 40 na yan. So, ang equals natin dyan, or ang resulta natin dyan ay 184 over 2. Now, itong tanong ngayon. Sir, kaya ba natin i-simplify ang square root of 184? Alam natin na ang square root of 184 ay hindi perfect square. So, try natin kung pwede ba natin siya ma-breakdown. Dito na lang ako equals. Now, if we try kung 4 ito siya. Yeah, pwede siya ng 4. Magiging square root of 4 at saka 46. Ayan. Over 2. Ang sagot dito ay negative 12 plus minus 2 square root of 46. Now, over 2. Now, ang tanong ngayon, kaya ba nating iyakin pa ang 46? Gamit ang 4, hindi na pwede. Gamit ang 9, hindi na rin pwede. Gamit ang 16, lalong hindi na pwede. 25, hindi na rin pwede. So, technically, wala nang, hindi na natin mabibreakdown pa ang 46 na kung saan ang isang factor niya ay perfect square. So, pero, kung titingnan natin, pwede pa natin i-simplify ito. So, hindi pwedeng i-add ang negative 12 sa plus minus 2 square root of 46 dahil ang negative 12 ay integer at ang 2 square root of 46 naman ay radical expression. So, ang gagawin lang natin dito ay pwede natin i-simplify ang mga values ng 12, 2 at 2 gamit ang lowest term. So, ano bang lowest term ng negative 12 ng 2 at saka ng 2? Anong greatest common factor nila? Tama, 2. So, ang mangyayari ngayon dito ay negative 6 plus minus square root of 46. At yan ang magiging sagot natin. Ayan, tapos na. Example 1, example 2, at example 3. Natapos agad natin kung paano gamitin ang quadratic formula. Ngayon, ikaw naman, try this. Alright mga ka-ML, sana marami kayong natutunan sa araw na ito. Gamit ang quadratic formula, kayang-kaya talaga isolve kahit anong klaseng quadratic equation ibigay sa inyo. Now, sana makatulong ito sa mga journey ninyo sa pag-learn ng mathematics. And hopefully, if you like this video, huwag kayong magpatumpik-tumpik pa. Click nyo na yung subscribe button at yung notification bell. And please share this to anyone na tingin nyo ay makakatulong din sa mga kasama nyo. This has been your abot kamay na math teacher, si Sir Ash, signing off.